Anong mainit na balita mula sa mundo ng politika sa isang nakakagulat na pangyayari, kumalat sa social media ang isang video na muna nagpapakita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sangkot sa isang kontrobersyal na sitwasyon. Sa nasabing video, kapansin-pansin na kasama niya si Congressman Rodante Marcoleta, ngunit tila wala itong nagawa upang pigilan ang insidente. Agad itong umani ng matinding atensyon mula sa mga netizens na hindi nag-atubiling maglabas ng kanilang opinyon at batikos laban sa Pangulo. Ayon sa mga ulat, ang insidente ay naganap sa gitna ng isang pribadong pagtitipon kung saan ilang personalidad mula sa politika ang naroroon. Bagamat hindi malinaw ang buong konteksto ng video, malinaw na kitang-kitang ang Pangulo na tila nagsasangkot sa isang hindi kaaya-ayang sitwasyon. Si Marcoleta na kilala sa pagiging matapang sa mga hearing ay tahimik lamang at hindi umano nakialam dahilan para lalo pang umugong ang usapan online. Naglabasan naman ang samot-saring reaksyon sa social media, may ilan na nagpahayag ng pagkadismaya at panghihinayang sa liderato ni PBBM, habang may iba naman na naniniwalang dapat munang alamin ang kabuoang kwento bago manghusga. Gayunpaman, mas nangingibawa ang mga komento ng pagkondena lalo na mula sa mga netizens na matagal nang kritikal sa administrasyon. Ang hashtag na bistado si PBBM ay mabilis na umakyat sa trending topic sa iba't ibang platforms. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o kay Marcoleta hinggil sa naturang video. Gayunpaman, ayon sa ilang political analyst, ang ganitong klase ng iskandalo ay may potensyal na magdulot ng malaking pinsala sa imahe ng Pangulo, lalo na sa panahong mababa na ang kumpiyansa ng publiko sa pamahalaan. Patuloy namang inaabangan ng taong bayan kung may magiging investigasyon o paglilinaw sa isyong ito. At yan nga mabalita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. That you were thinking about it. Is that correct? Or you thought about it? Mayor, Yes, Your Honor. And aside from that, this representation also suggested that as a sign of good faith, you may want to return the amount of 45 million pesos to the coffer of San Simon, Pampanga, to which you replied that you might be able to do that in a span of 1 year. Is that correct? Tama po, Your Honor. Basta yun po ang pinag-uutos ng batas. Susundin ko po. So after a while, since that meeting, have you done anything, a step towards those direction, Mr. Mayor? Sa ngayon po, wala pa kasi ang dami ko pong ginagawa. Katulad po kapon, nag-busy kami sa pamimigay ng ayuda sa mga farmers at nagbukas po yung aming tulay. So, And then, marami po akong tinulungan ng mga tao na to the last day of my office. so is it correct to assume, Mr. Mayor, that you are not serious in any action that you would like to do in connection with those suggestions coming from this representation? Because there was nothing done, at least. Sa kabisihan ko po, sa dami po ng aking ginagawa. So, hindi ko pa po na-umpisahan. Kasi sabi mo nun, magbebenta ka pa ng properties kung kinakailangan. Opo, pero hindi ko pa po na dahil sa busy po ako. Tutulungan kita, Mayor. Di ba meron kang resort property yan sa Barangay San Miguel. Tama? Meron po, propose pa lang po siya, hindi pa siya tumatakbo, hindi pa siya nag-ooperate. What do you mean propose? Propose po yun kasi dati ko na pong lupa yun. Propose ko lang na maging... So wala pang mga facilities na nakatayo doon? meron po sa skeletal structural. Po. Skeletal structure. Ampo, tsaka mga bakod po. Nakabakod na. Opo. So preparatory to the construction or development of a resort. Opo, tama po kayo. Na-reclassify na ba yun? Hindi po. San Miguel is basically an agricultural area based on your CLUP.
Kasi hawak ko yung map ninyo eh. Pagkakalam ko po, hindi po. Pero nakakuha po ako ng permit nung construct. Teka muna, pagkakaalam mo, ikaw ang mayor eh. Hindi mo alam kung na-reclassify o hindi, sapagkat hindi pa Hindi pa po. nag-reclassify. Hindi pa. So, Vice Mayor, nasaan po kayo? Sapagkat ang San Miguel ay agricultural area. Your Honor, nung pong naging councilor po ako, naka-establish na po yung structural po. Kaya hindi ko po alam kung na-reclassify po yung property po niyo. So, wala kang alam na na-reclassify. Wala. Kung sabagay namin naman ni Mayor, hindi pa nag-reclassify. Engineer Bonus, paano siya nagkaroon ng, paano niya nabakuran yon? Actually po, Your Honor, nadatnan ko na po yung Anong nadatnan mo? yung pong dati, prior to my nakabakod na po, matagal na po. Chinek mo ba kung yun ay nagkaroon ng permit? Sapagkat hindi naman na-reclassify. Agricultural nga yun eh. Pagka mayor ang gumagawa, hindi kayo kumikibo. Pag yung mga ibang locators doon, kahit na na-reclassify na, hinihingan pa ninyo ng confirmation of reclassification paulit-ulit. Hindi mo man lang chinek. Di ba parte ng trabaho mo yun? Kung merong lumitaw na pasilidad, chinecheck mo kung merong building permit or fencing permit. Tama ba ako? Yes, Your Honor. Oo. Tiningnan mo ba? Tiningnan mo. Actually po, nakikita ko po. But, Oo, tiningnan mo nga. oh, yes Oo. po. Chinek mo na kung may building permit o fencing permit. Yung po kasi nakita ko po, matagal na po kasi nakatayo na. Kaya, Paulit-ulit ka eh. Ang tinatanong ko, chinek mo. Oh, wala. wala. Ito yung nangyayari sa atin, Mr. Chair. Puro ganito ang nauungkat natin. Bakit pagka yung mga locators doon, katulad ng mamaya, itatanong ko sa inyo, they were subject of the letter of the municipal mayor, mangilan nila yung kasama na yung Una Grande, kasama na yung Merstilia tayo, at marami pang iba't iba. Sulat na kayo ng sulat. Sinusulatan niyo pa yung planning office noon na i-hold lahat ng mga business permits until and unless they submit a confirmation of land reclassification as a requirement in the issuance of a business permit. Ikaw mayor Ikaw ang mayor ikaw ang walang reclassification. Paano ngayon ang isasagot mo sa taong bayan ng San Simon? Mayor, Actually po, nung itayo ko yun, hindi pa hindi po. ano nga isasagot mo sa mga kababayan mo? Pwede po nga magpaliwanag, Your Honor. Nung itayo ko po kasi yun, hindi pa ako mayor eh. 2015 ko po inumpisahan yun. Then, nung pong nakitang tinayo, pinay-stop po ako. Kaya naka-stop po ngayon. Panahon pa po nung previous administration, nung may tayo ko po yung mga building tsaka bakod. Hindi ka pa nga mayor pero nagawa mo na. Kaya nga po in-stop ko dahil binawalan po ako. In-stop mo lang, ba't di mo inalis? Ba't di mo tinanggal ang mga bakod at saka yung mga pasilidad nilagay mo? Sapagkat agricultural area yun eh. Sayang naman po yung mga naitayo. Nasasayangan ka pero yung paglabag sa batas hindi mo nakikita. Kaya nga po ako tumigil dahil pinay-stop po ako. Hindi sapat yung i-stop eh. Kailangan tanggalin para ipakita mo na sumusunod tayo sa batas. Ito kasi yung nakalagay sa stationery mo eh. Mr. Mayor. Ito ay stationery ng Municipality of San Simon. Dito sa bandang ibaba, merong nakalagay, serbisyong tutu para king balin. Sa Tagalog, serbisyong totoo para sa bayan. Tama ba ito, Mayor? Tama po.
Palitan natin. Kung ako ang masusunod, Mr. Chair, serbisyong etutu para kay Balen. Translated into Tagalog, serbisyong hindi totoo para sa bayan. Babalikan kita mamaya, Mayor. I will go to... Congressman Dante, before you proceed, let not acknowledge the presence of Rep. Olga Araco, representing 2nd District of Masbate in the Zoom. Please proceed. Engineer Bonus, balikan kita doon sa kanina ay natumbok na 5 samples ng construction contracts na dumaan sa iyong opisina. Yung 5 na yon, sample pa lang yon. Marami pa akong makukuha. Iisa lamang ang nagnotaryo doon sa 5 kontrata na yon, kasama yung kontrata ng Viking. Tama? Napatunayan na natin nung nakaraan ay yung kontrata ng Vikings na pinalit mo sa Ping-Ans ay ninotaryo rin ni Oscar B. Collis. So kasama nung 5 pa na pinakita ko nung nakaraang hearing, iisang tao di kuno ang nagnotaryo, si Oscar B. Collis. Si Oscar B. Collis is non-existent, bogus na tao kung sino man. Ngayon, ang itatanong ko sa iyo, sino yung bang inuutusan mo na magpanotaryo doon sa taong yun? Kung tao man yun. Actually, Your Honor, Wala na yung actually kasi hindi man actually ito eh. being the back chairman po kasi, ang humahawak po ng mga documents is the back secretary. So, look out ko po kung mga minomonitor ko po yung trabaho ng back secretary. Sino nga nagpapanotaryo? Actually po, yung pong inutusan po namin kasi through our back secretary, yung Romeo Dagdag. Siya yung nagpapanotaryo. Siya pong inutusan namin. Oh. Nasaan siya? Nandito ba siya ngayon? Actually po, namatay po siya last year. Namatay o pinatay niyo? Hindi po. Kanino siya? Iyon ang palaging... Madam ko, ano bang dates lahat ng mga kontrata na yon bago pa namatay yan? 2000. Yung isa po na Kailan namatay? Ay, hindi ko po alam kung 2023 po. July 28 po yung notary po. No, July? isa po. Yung isa po, July 28 po. 2020 po. 20? 20. So namatay siya 2023. Yes, Your Honor. Ngayon, palagay mo na namatay. Magkano ba yung average na cost ng pagnonotaryo do sa mga kontrata na pinadaan mo sa sa opisina mo? Actually po, hindi ko po alam yung mga binabayaran nila kasi ang ginagawa po kasi namin, pag nagpapanotaryo sila, ina-attach po namin yung ID ni Mayor na with specimen signature dun sa Xerox. Likewise, yung ID ko po, may pirma ng 3. Ina-attach po dun sa... Pero ang sinasabi nyo nga doon, kayong dalawa ni Mayor personally appeared before Oscar B. Collis Pero ang totoo niyan, To yung be mga honest ID po, lang ninyo ang To be inyong honest po, Your binibigay. Honor. To be honest, Your Honor, hindi, To be what? to be honest po, yung pong naging practice ko na hindi naman po ako pumupunta sa mga lawyer dahil of my busy yung trabaho ko. Kaya nga, talagang tinitingnan nga natin eh. Halimbawa na namatay na ito, pero siguradong merong cost yung pagpapanotaryo. Hindi naman libre yun, di ba? Binabayaran po yun. Oo. Attorney Canlas, ano yung average na sa San Fernando kapag ikaw ay nagpapanotaryo? Sino po ba yung mga where's the legal officer of the Sangguniang
Pambayan. We have our provincial legal officer po, si Atty. Venosa. Can we extrapolate the average cost of having a document, a construction contract document notarized? Yes, Mr. Your Legal Honor. Officer? There's a schedule of fees, Your Honor, passed by the IBP Pampanga chapter. If I may check, Your Honor, please. Preparation and notarization of simple affidavit, jurat, 500 pesos. Authentication of documents or statements, 300 minimum or 100 pesos per page, whichever is higher. Ito, attorney, kasi construction contract, hindi jurat ito. Acknowledgements eh. Yes, Your Honor. So magkano yun? Acknowledgement, Your Honor, is 1.5. 1.5. Yes, Your Honor. So, Engineer Bonus, sa 5 halimbawa na yon na kontrata na ninotarize ni Oscar Bicolis at ninotarize niya rin yung sa Vikings, Oscar Collis din yon. So, 6 na notarized construction contracts, construction agreement, times 1,500 pesos, magkano yun? 7.5 po. Oh. Ay, 9,000, sorry. So, dapat ni-reimburse ninyo. Kasi kumuha kayo ng pambayad sa munisipyo, tama? Sapagkat ito ay gastos ng munisipyo. Ang naging practice po namin, ang nagbabayad po ng notaryo, yung contracting party. Hindi po ang munisipyo. Yung, let's say, for example, yung contractor, siya pong nagbabayad ng notaryo. Hindi magandang practice siguro yun. Kasi kayong gumawa nun eh. Di ba? Totoo ba yun na nandito si Mr. Fernando Yap? Nung pinanotaryo yung inyong kontrata between Ping-An, tama? Panahon pa ni dating Mayor Loretta Wong. Sino po ba nagbayad ng notaryo? Pagpirma ko ng kontrata, Your Honor, pinalit Notaryado ko na. sa kanila yung So hindi ikaw ang nagbayad. hindi po. Nakita mo na ang practice ninyo, engineer. Hindi, kayo ang dapat eh. Pero paano niya babayaran? Eh, hindi naman totoo si Oscar B. Collis. Hindi ba? Hindi totoong tao yun. Kaya nga hinahanap natin kung sino yun. Sapagkat either ikaw yun o si Secretary George Carino. Kayong dalawa lang eh. Doon lang umiikot yung nagnunotaryo. Kasi uutusan mo yung namatay na tao, gagamitin yung sasakyan mo, after 10 minutes, babalik sa'yo, notaryado na. Alam ko eh, may nagsabi sa akin. Totoo hindi. Hindi po totoo yung kasi dahil hindi naman po ako nagpapagamit ng sasakyan ko sa mga nagpapanotaryo. So, hindi mo alam na itong mga pinanotaryo mo ay bogus, mga falsifikado ng mga construction contract. Yung pong, kaya nga po nagpapasalamat ako sa Congress na at least nalaman ko po na dapat aware ako sa pagnonotaryo ngayon. Dahil nga po sa lumitaw na yan, kaya po nagpapasalamat po ako. Ngayon mo lang nalaman na hindi totoong tao si Oscar B. Collis? Opo, tell you honestly. Gusto mong maniwala kami sa'yo? Madam Auditor, Goa, anong gagawin niyo sa mga kontrata na falsifikado na pinatupad ng San Simon? Based po sa ating existing COA rules and regulation po, for the prevention of irregular, unnecessary, and excessive, it falls under irregular, and then it will be subject for a notice of disallowance po.
kung it be found irregular po. And actually po, if I may add po, based po sa ating manual po on financial audit, the audit opinion is only based on the financial statement, and sinasabi po namin sa mga engagement po namin before we proceed with the audit that notwithstanding if there's fraud, so based sa regular audit po muna what will transpire, pero kung may makikita rin po kaming fraud within the we will communicate it accordingly to the management. And so far po, based on our audit, we use the presumption of regularity. Pag po nakita po namin yung documents that it is in order, it is presumed regular po. Otherwise, sabi nyo nga po, if there are complaints, we really dig deeper po pag may mga ganun po. Since, yun po. Ano yung gagamitin mo? Presumption of regularity. Sinasabi na nga natin, yung Oscar P. Cole is a fictitious, non-existent, bogus lawyer. Inamin na nga rin nila eh. Okay po. So, What do you mean presumption of regularity? Your Honor, sorry po for that. I just missed the idea. So, Ngayon po napatunayan na natin na itong mga kontratang ito, 6 lahat, dumaan sa munisipyo ng Pampanga, ng San Simon. Anong gagawin ninyo? Falsipikado lahat ang mga kontrata sapagkat it was notarized by a non-existent, fictitious, bogus individual. it is presumed irregular po, and then hence it is an appropriate audit notice, which is a notice of disallowance. If warranted po, will be issued po. So we will account for it po. Engineer Bonus, nung nakaraang hearing, tinanong kita kung bakit nawala si Ping An Construction at pinalit mo si Viking. Samantalang merong valid contract between the municipality of San Simon and Ping An. Ito notaryado talaga ng totoong abogado. Pagkatapos ay meron pang groundbreaking ceremonies na dinaluhan pa ng DILG. Pagkatapos, Mr. Yap, sumulat ka pa sa back. Hindi ko alam kung sa back o kung kanino ka sumulat, requesting for the release of 15% advance payment. Tama? Bakit sinabi ni Engineer Bonus na hindi niya alam kung anong basis ng former mayor kung bakit kanya kinontrata? Hindi ba totoo yung kontrata ninyo? Totoo po yung kontrata, nagpirma So, sabi niya kasi hindi niya raw alam ang basis ni mayor. Hindi niya kino-consider yung kontrata na pinirmahan mo at pinirmahan ng San Simon represented by the former mayor. Nagkaroon ng groundbreaking, hindi rin niya alam ang basis ng groundbreaking. Hindi ko na po Nagkaroon alam. ata ng amnesia si Engineer Bonus. Ipinalit niya si Viking, traders, whatever, pero ang nagnotaryo, isang bogus na abogado. Engineer Bonus, Palagi po sinasabi sa last hearing, Ping An did not attend the bidding at wala po kaming, nandyan po yung mga back members ko na they can testify na wala naman nagkaroon ng bidding na nag-participate si Ping An. So si Mayor, the late Mayor po, gumawa po siya ng kontrata. Hindi ko po nga sinaalam ang basis ng kontrata. Kaya po sinasabi namin, nandito naman po yung mga schedule namin for the second bidding. Nandiyan po yung aking mga back members na they can testify na Ping An did not attend nor participate during the first bidding. totoo ba yung sinasabi niya?